Hearing none, the consideration of the aforementioned budget is now in order for interpellation. We recognize Senator Poe and Senator Tulfo. Before proceeding, Mr. President, I would like to acknowledge and give my warmest welcome to the DBM family, represented by USEC Janet Abuel and all the other attached agencies. It is my duty to present to the body the budget of the Department of Budget and Management. For fiscal year 2025, their budget is 3,191,835, composed of 3,107,583 as new appropriations and 84,252 as automatic appropriations. We will also submit for the body's consideration the following items under the special purpose funds: the budgetary support to government corporations and others, allocation to local government units, contingent fund, miscellaneous personnel benefits fund, National Disaster Risk Reduction and Management Fund, pension and gratuity fund, unprogrammed appropriations. With that, this representation is now ready to accept questions from our colleagues regarding the budget of the DBM and its attached agencies. We recognize Senator Tulfo. Thank you, Mr. President. Madam Chair, ilan po ba ang motorcycle vehicles ng MMDA para sa EDSA? Na-file ko na yung SEMEPA. 90 lang. Sunod yung PIFITA. Yung ipafile ko yung PIFITA, yung malakang PIFITA, and then pindurin na. Yung sa inyo lang. Okay. So this is with regards to the vehicles of the MMDA, yung motorcycles. Yung motorcycle Okay. po, So 108 scooters. 108 scooters. Are those big bikes? Ano mo yun? Nasa Motorcycle Riding Academy. I guess, Motorcycle riding. oo. Saan po ginagamit yung mga motorcycles na po yun? Pang-training ng mga HP. Training? Private citizens training. Akala ko ba gagamitin po yun para Oo. sa traffic, para pagtugi sa mga traffic violators. Tapos- Di ba dapat yun? Ito lahat ay donated po, Mr. President, for the purpose of the Motorcycle Riding Academy, which is under the MMDA. So ibig sabihin yung mga motorcycles na yon ay donated at para sa Motorcycle Academy? Yes, Mr. President. Yun lang talaga ang purpose noon? Wala na iba pa? Di ba kasama doon sa purpose noon ay para gamitin sa pagsasaayos sa traffic at pagtutugi sa mga traffic violators na tumatakas? That's for that purpose, really For that teaching yung para sa traffic, there are 90, 36 big bikes 36. for motorcycle units. Yan yung mga nakakalat sa iba't ibang parte ng MMDA Nakakalat. jurisdiction. Saan po banda sa 39 parte ng EDSA? Nakakalat po ito. sa EDSA. May mga stations sila sa Quezon Avenue, Buendia, EDSA, Pasay. Wala po kasi ako nakikita eh. May nakita po ako yung mga motor na payatot at palagay ko yun ay personal service ng mga MMD traffic enforcers kaya hindi nila ginagamit yun dahil sa kanila yung sarili. Pero wala po ako nakikita big bike na gumagala-gala. Pero marami ako nakikita big bike na MMDA na ginagamit sa hatid sa mga patay papuntang sa mga sementeryo. Hindi daw ito umiikot, naka-standby lang yung 36 big bikes for emergency lang pag-response. Pero yung sinasabi yata ni
Senator Tulfo, Mr. President, kahit yung mga naka-standby, hindi niya nakikita? Wala po akong nakikita. May nakita ako kasi alam ko po yung diferensya ng big bike at saka yung mga personal service na ginagamit ng mga traffic enforcers nila. Ibig sabihin pang sarili yon. Yun ay maliliit na bike. Hindi ko alam kung ilang cc yun. Pero ang pagkakalam ko yung mga big bike, yun yung hagad kung tawagin na pwedeng gamitin pang habol sa mga traffic violators. Parang yung ginagamit ng HPG, alos magkaparehas lang po yun. So wala po ako nakikita visible niya sa EDSA. Oh. Nasa field office daw nila, yung mga nasa ilalim ng flyovers. Meron kayo sa Ortigas Nakatago po sa EDSA, ilalim, no? sa ilalim ng tulay? Bakit po sa ilalim ng tulay? Ba't hindi mismo sa EDSA? So paano po natin makikita ang violators kung nakatago Mapa. sa ilalim ng tulay? Yung mga... Oo. I guess kasi nakakasikip doon. Hindi po. Dapat nandun talaga yung nakastation strategically, especially doon sa mga lugar na marami nagsaswerving, maraming mga nagbibiting the red light, Oo. nagagamit yung para tugisin Opo. yung mga traffic violators na yun. Kasi more often than not, these traffic violators, pag pinapara ng mga traffic enforcers, kung minsan nakikita ko, dinidipahan kasi ayaw pumara, nakatakas. So dapat doon papasok ngayon, yung naka-big bike, habulin yung traffic violator. Which I don't see or wala pong napapansin na may ganong klaseng sistema. So pag may mga ganun daw incident, nilaradyohan, I guess binibigay yung plate number para habulin. So ano pong use ng motor kung hindi pala nagagamit yung para panghabol? Kaya nga Hindi, tinawag parang hagad. habulin. Nagagamit naman daw para manghabol. Ilan na yung nahuhuli? Kaya yun yung... May data naman daw sila ng mga nahuhuli nila. Kasi po ako mismo, Madam Chair, Mr. President, Madam Chair, nakikita ko sa EDSA ko minsan, naawa pa nga ako sa mga taga-MMDA dahil pinapara, may mga nakamotor o nakakotse, tinatakasan sila. Tapos kung makamot na lang ang ulo, yung traffic enforcer na kawawa, tapos doon sa ilang metong layo ni radyo, dumidi pa yung traffic enforcer, muntik pang masagasaan, tumatakas. So kung meron sana yung hagad, habulin hanggang sa maabutan at parahin at tikitan. Kasi yun po talagang use ng hagad. Mr. President, na pag-alaman ko na kasi mahirap na nga sa EDSA makakabara. Ngayon, yung mga ibang bus lanes, halimbawa, ano, di ba may parang sidewalk din sila doon kung saan yung mga tao nakapila. Pwede naman kung may nakapark siguro doon ng motorsiklo. Pero under the jurisdiction of DOTR ito. So Okay. siguro dapat mag-coordinate sila with DOTR para doon sa mga bus lanes, kung may space doon, pwede silang mag-park. Hindi, ang sa akin lang po kasi, Mr. President, Madam Chair, siyempre, ayaw natin na makadagdag pa sa pagkabulbul ng traffic, yung pag-standby ng mga motorsiklo, sa kaba ng EDSA. Ang akin lamang ay pwede naman nila i-position yun strategically para pag nakita nila na may traffic violator, lalo na doon sa lugar na prone to swerving ng mga whether private o pampasaherong sasakyan, pwede na habulin. Kasi sabi ko nga kanina, marami akong nakikita, ako mismo na witness ko, pinapara ng mga traffic enforcer, nakaano sila grupo-grupo dyan paparahin nila. Alam nila may magsaswerving dyan paparahin nila, kung minsan pa nga nakakatakot, baka masagasaan sila So anyway, trabaho nila yon in which we appreciate. Now, kapag nakatakas na, wala nang humahabol. Baka pwedeng later on, Mr. President, mag-isip sila ng creative way na yung mga nagbabantay doon, maglagay ng chain or yung alam mo yung mga tumataas na nagpuputok ng mga gulong? Pwede rin. Hindi, ang aking suggestion po, kasi meron yung parte sa EDSA na makikita mo 2 o 3 traffic enforcer nakatayo sa gitna na merong nakalagay na parang boundary para makikita ng mga tao na sila ay nagmamano ng traffic. So merong at least naka-station na motor doon na big bike. Nakakatakutan po yun ng mga traffic violators dahil alam na sila ay habulin. However, may nakikita ako motor na payat na maliit na parang bisikleta na lang na alam natin na service yun ng yung traffic enforcer. So ang sa akin, nasaan po yung mga big bike? Opo. It's a good point na lalo na pag may emergency, halimbawa na kailangan habulin talaga. Hindi lang yung mga violators ng bus lane. Could be other emergencies na dapat makadeploy tayo agad. So this will be studied at the promise of the MMDA chairman and he will submit to us by next week
kung saan naka-deploy and pictures po. Ha? Okay. So, Sige. for your perusal in your office. Thank you, Madam Chair, Mr. Thank you. President. Isa pa po ang gusto kong suggestion, kung hindi po nagagamit yung mga big bike na yun at nabubulok at kinakalawang na lang po sa garahe ng MMDA, baka pwede ko kayo makipag-MOA, Memorandum of Agreement sa DOTR para pahiramin na lang po sa SAIC o sa Philippine Coast Guard na nagmamando ng busway na sila po ang tutugis doon sa mga tumatakas ng mga violators sa busway. And I understand, kuminsan kasi, yung mga tumatakas sa busway, malalaking sasakyan, mga SUV, hindi maniniwala yung sa mga taga-MMDA because number one, they're not armed. At alam naman natin, I'm sorry to say this, marami sa mga traffic violators natin, hindi ginagalang masyado ang MMDA. So, pahiram niyo na lang po siguro yan sa DOTR at yung DOTR ay i-detail yan sa mga taga-Philippine Coast Guard, armed and uniformed Coast Guard personnel na deputized po ng LTO. How's that? Para mapakinabangan naman po yung mga motor na yon. There's a specialized training apparently that they have to undergo. But Mr. President, perhaps let's see first next week where they will position their MMDA officers with their big bikes. At makita natin kung effective. Kung hindi, siguro nga it's time to be able to call in yung mga iba, Coast Guard at kung sino pa from the DOTR, HPG. Thank you. Thank you, Mr. President, Madam Chair. Now, ang sunod ko pong katanungan, meron ho bang budget na nakalaan? Pero I know na meron nata para sa mga kapote at bota ng mga taga-MMDA, traffic enforcers sa field? Meron po. Mr. President. Okay, bakit po tuwing umuulan, wala po tayong makikita na mga taga-MMDA nagmamano sa traffic at hindi natin sila masisisi dahil wala silang kapote? Nasaan po yung mga kapote na at mga bota nila? Oo, kasi minsan siguro yung iba sa kanila, Mr. President, hindi nakapaghanda, masyadong bulky dahil lahat ng mga kailangan nila, tapos biglang umulan, kailangan bumalik sila sa field office nila para kunin yung kanilang kapote. Pero apparently, meron naman daw budget para doon. Meron. Kasi nga naman po, kung very bulky, so pwede naman po siguro makipag-coordinate ang MMDA sa Pag-asa at kapag sinabi ng Pag-asa, uulan bukas, so mag-ready na po itong mga taga-MMDA ng kanilang mga kapote para nang sa gayon makita natin sila kahit na umuulan, nagmamando pa rin ng traffic. Because kapag mauulan sa kahaba ng EDSA, kapansin-pansin, nawala ni isang traffic enforcer na nagmamando ng traffic, kaya pandagdag po yun sa pagbulbul ng traffic. Tama. Oo, siguro lagi naman umuulan sa atin, no? Madalas hindi mo rin masabi. Pero kung merong direct coordination na siguradong magkakaroon ng tuloy-tuloy na pag-ulan sa araw na yon. So, just coordinate with Pag-asa. Dapat po yung reflectorized na kapote. So, wala po akong nakikita. Ilang beses na po akong dumadaan dyan sa EDSA na umulan, kahit na ambon-ambon, nakikita ko pa yung mga taga-MMDA nakasilong po doon sa ilalim ng tulay, kung saan-saan lang sila sa mga puno para hindi sila mabasa. So, iniisip ko, wala bang budget to para sa kapote? Kaawa naman sila. At siyempre, hindi ko sila masisisi kung tatago sila sa ilalim ng tulay kasi magkakasakit naman sila. Kawawa naman. Meron daw po. Meron. So bakit po kung meron, ba't wala ho silang suot, Mr. President, Madam Chair, ng mga kapote? Hindi nila dinadala. So, imbis na bumalik sila para kunin, magsisilong na lang sila. So, anyway, ito, at least it's Siguro calling po, your gawin natin, attention. siguro kailan turuan po yung mga traffic enforcer na magbaon everyday para ready, always ready, parang Boy Scout pa, nandiyan yung mga kapote para umulan man, meron silang kapote na maasahan na poprotect sa Alam mo, dapat may backpack sila, no? Na meron yung parang portable na raincoat, nandun na. Lahat ng kailangan nila, nadala-dala nila everyday, rain or shine. Kasi sa ibang bansa po, makikita natin kahit na umulan, andun yung mga traffic enforcer, reflectorized, nakapote at nagmamando pa ng traffic. So, dito nakita ko na hindi nagagamit o wala talagang ini-issue yung kapote. At saan po na pupunta yung budget para sa mga kapote. Okay. Okay, Yes, yes, sir. So- They will endeavor to make sure na dalhin yung mga kapote nila. At they will also coordinate with Pag-asa. okay. Doon naman po tayo dumako
sa yung buhol-buhol po ng mga wires na nagsisilbi pong panganib not only sa mga pedestrians, maging sa mga vehicles na dumadaan, yung mga nakamotor. At meron po na-discussion yan sa kahaba ng EDSA once. So ano pong ginagawa po ng MMDA para masiguro na yung mga buhol-buhol na mga wires na nakalawit, pwede makuryente, ma-electrocute yung mga tao. Hanggang ngayon po, marami po dyan sa EDSA, sa kabahan ng EDSA or kung saan yan ay sa ilan ng pangasiwa ng MMDA. Yung lugar na yon. Mr. President, nakikipag-ugnayan sila sa mga utility companies na ayusin yon. In fact, silang mga nagre-report na pag may nakita silang ganon. So, unless meron po bang lugar na nalalaman ng ating kasama Senator Tulfo na hindi nila napapansin ng mga ilang araw na Marami po. marami? Pero siguro po ako isang tao lang. Pero yung MMDA, marami silang resources, marami silang tao. Siguro yung mga tao nila po mag-ikot. Kasi ito po ay napapansin ko at marami rin po ako natatanggap ng reklamo mula sa mga concerned citizens. Sige po. Siguro puntahan natin ulit para masiguro na paikutan niya ulit. Pero ito dapat on a daily basis may umiikot, ano? Yes, Madam Siguro, Chair. yun din yung mga safety issues katulad ng mga low-hanging wires, mga, what do you call this, compromised posts, yung mga pundido na ilaw. Siguro dapat puntahan din ng mga MMDA. Ito bang dito sa Rojas Boulevard, yung katapat ng DOF, MMDA din ba yun? Okay. Kasi napansin ko, nung papunta tayo dun sa meron Senate get-together kagabi, pagdating sa harapan ng DOF, yung center lights doon, walang ilaw. Mhm. So, napakadilim. Rojas Boulevard pa naman. Baka pwedeng palitan yung bumbilya doon, no? Kaya i-on yung kuryente. LGU street light. Pero yung nasa tabi, solar street light, yun po yung sa So, LGU pala yun. Okay. Okay. Wala ho bang budget ang MMDA para sa body cam ng mga traffic enforcers nila? so, existing na mga Ano gamit mo? Meron daw, sa ngayon walang budget, but they have an existing 100 body cams So meron. that they have used already, and it it's directly monitored in the real time dun sa command center. Kailan niyo binili? 2 years, okay. Wala po ako nakikita mga MMDA traffic enforcers na may body cam. Siguro pati ikaw, Madam Chair, wala ka nanonood. Wala. Kaya nga po, saan po napunta yung budget para sa mga camera? Maraming Body cam. disappearing features yung Kasi po, yung body cam, Mr. President and Madam Chair, it works two ways, both ways. Proteksyon para sa mga traffic, sa mga motorista na para hindi sila makutongan. Proteksyon din sa mga traffic enforcer para kung sakaling pagbintangan sila ng ngotong o tumakas, at least sabihin, meron akong testigo yung body cam ko na hindi kita kinukutongan. sa PA na sa traffic enforcement. Well, apparently, there are 3,000 traffic enforcers and 100 body cams. So siguro, sa ating chairman, pwede naman nilang ilagay sa strategic areas. Di ba? Yung, alam naman natin, may mga lugar talaga na, ano ba to? Sikat sa mga violations. Di ba? Wala So, po tayong narinig na kung saan sinabi ng MMDA Traffic Enforcement na pinagbibintangan ng nangotong. Hindi po ako nangotong. Ito po, ebidensya ko, body cam. So, madalas po tayo makakarinig ng mga taga MMDA Traffic Enforcement Group na nangungotong. Now, kung meron suot sila mga body cams, maiwasan po siguro yun. tama. Oo. Dun sa mga meron nagsusuot nun, talagang it's a deterrent for them. Senator Tulfo is correct, Mr. President. Yun lang 100 lang meron sila. Siguro kailangan magkano ba ang isang body cam?
Pero, kasama na. 4.3. 48,000 ang isang body cam. Tapos kasama na din yung subscription. Pero, alam mo, maybe there's a cheaper technology. Kasi, Mr. President, di ba yung iba, kunyari ikaw ay Grab driver, or kahit nasa kotse mo, di ba meron camera na nandun? I don't think that's 48,000. Oo. Ayun na lang. Sir, Mr. President, merong 5,000. Pwedeng i-record lahat. Pero hindi na tatransmit. Kailangan kunin physically. So, I guess in the meantime, kung 5,000 times, how many enforcers? 300? 3,000. So, ano yon? 500, ano magkano? 500? Hindi, magkano yung unit na mura? Between 3 to 5,000. Oh. So, 15 million. Okay. 15 million. Let's forgo about the numbers muna. Pwede ho bang bigyan nyo kami ng auditing para ma-account yung mga body cams na yon? Kanino po naka-detail yon? Sinong traffic enforcers? At saan po yung mga locations ng mga traffic enforcers na yon na may body cam? Can we get those numbers, those figures, those data? Yes, Mr. President. Yeah. They will submit how many body cams exactly at yung gumagana. Oo. Tapos sinong mga nagsusuot, saan sila paano nyo nara-rationalize, saan sila dapat naka-duty. At pwede ho ba, Mr. President, Madam Chair, from now on, makakita man lang tayo ng ilang mga traffic enforcers ng MMDA na suot-suot ang body cam, especially doon sa mga areas na prone to traffic violators na dumadaan at nagbabiolate ng traffic. Opo. Sabi Kasi nga, katulad niya halimbawa dyan sa may bandang Ortigas, dyan bandang Oo. Guadalupe and Cubao, nakikita ko dyan na grupo-grupong mga MMDA traffic enforcers na nanguhuli at wala silang suot ng mga body cam. Doon dapat sila may suot na body cam para kapag may hinuli sila, yun ang testigo yung body cam. Hindi sila pwedeng pagbintangan na ng otong at may papakita na talagang legit yung paghuhuli. tama, I think, hindi naman rocket science, di ba? Intersection, EDSA, Ortigas, Guadalupe, Buendia, saan pa ba? Saan pa bang maraming ano? Dito sa may Shaw Boulevard, Makapagal ay Commonwealth, di ba? So yung mga lugar na ganun muna, to begin with, kasi 100 lang yung sinasabi mong meron tayo na body cam. Okay. Okay. Now, maraming mga kalsada dyan na kung saan makikita natin yung mga batang hamog kung tawagin at yung bang pag naka-stop ka sa traffic, pupunasan yung windshield at kapag mag-expect sila magbigay ka ng barya at pag hindi ka nagbigay ng barya, babastusin ka pa. So ano pong ginagawa ng MMDA para malinis itong mga batang ito sa kalsada? Oo. So, minsan, Mm. pag-visit ako po. Wala naman sa pero Pag may mga ganun daw, they'll try first to ask them to leave, but then sometimes escalates. They're being chased with minor weapons like knives, apparently. So they coordinate with the PNP and also with the DSWD. Pero I know primarily that's a DSWD concern. Pero nakikita ko nga, actually, Pero kasi Madam Chair, Mr. President, wala naman po mga kawani ng DSWD na nakatambay sa kabaan ng EDSA. However, maraming mga nakatambay dyan ng mga traffic enforcers mula sa MMDA. So dapat it will start from the MMDA, then calling the attention of the PNP o siguro meron silang tie-up sa mga taga-PNP na naka-ready na and DSWD na kapag nakita nila yung mga batang yun na napagalagal sa kalsada, nakakakos ng traffic, napupunas ng windshield, etc. Agad-agad tawagan, iraradyo yung sa PNP at darating yung PNP para yung mga batang yun kunin at i-turn over sa DSWD. sama kami. meron daw programa ang DSWD na noon hanggang ngayon nakasama ang MMDA. Actually, may mga seasons na marami sila doon. Minsan, ngayon Pasko dumadami. Pero ang talagang hindi ko, ang
medyo talaga nakakahabag at nakakainis rin dahil nakakaawa yung mga bata. Yung alam mong yung bata, dinadrug yata ng cough syrup or something na tulog sila, pero alam mo talagang parang pagod yung bata. Tapos yun ang ginagamit na props para manlimos. So, yun talaga dapat ikulong. So siguro po, Mr. Diba? President, Madam Chair, Alam mo ang ginagawa nila sa ibang bansa ngayon, ano po? Mr. President? Imbis na bata na yung ginagamit nila. Marunong na sila ngayon. Meron na silang, ay, taka baka magkaroon ng idea yung iba. Wag niyo- Wala na, tayo na lang Okay. mamaya. Siguro po, Mr. President, Madam Chair, like I said, makipag-memorandum of agreement ang ating MMDA sa PNP at PSWD para kapag may nakita silang ganong klaseng sitwasyon, agad-agad tawagin yung PNP at naka-ready na kunin yung mga bata and then turn over agad sa TSWD. Can we expect that to happen ASAP? Yes, Mr. President. Kailangan talaga. We will request the MMDA to please strengthen their relationship with DSWD. At pag ganon, wag nang patagalin. Kailangan meron kayong contact sa DSWD na agad-agad kukunin. Lalo na pag may baby o kaya toddler na kasama. Yun talaga parang high ang bata na kaganon, no? 'Di ba? Alam mo yung hindi normal sleep, deep sleep, induced deep sleep. Okay. Also, dyan po sa Kaba ng EDSA, sa ilalim po ng MRT, hanggang ngayon, meron po pang nakatira dyan mga bata. Oo, meron. Bakit po Wala hindi, meron po, the Saan other yung day, dinadala? may nakita lang po ako doon. So, dapat po, trabaho po ng MMDA to identify where those children are. Tawagan po yung PNP, tawagan po yung DSWD para kunin sila at ilagay sila sa shelter May mga shelters naman tayo na ng dinalagyan. DSWD. Tapos umaalis sila. Babalik sila doon. Ano? May pagkain naman sila sa shelters. Oo. Pero Mr. President, I'd also like to commend the MMDA. Ha? Kasi napansin ko ngayon, ewan ko kung napansin niyo po, Mr. President, Senator Tulfo, pag nagda-drive kayo sa EDSA, papunta na ng Buendia, malinis na yung wall doon. Pinunturahan na nila ng puti, yung ilaw, napalitan na. So, little by little. Tapos, nandito ba si Tol? Wala. Anyway, yung underpass ng ano ba to? Hindi. Basta yung underpass sa Makati, yung project with Japan, JICA. Ang ganda kasi ng cladding malinis, gray and blue, Ayala. Pero pagdating dun sa Mega Mall, papuntang Mega Mall, yung underpass doon, parang bathroom tiles, di ba? Tapos may mga ano na, tumutulo, ganyan. So eventually, baka pwede natin ipapaklad mo na. Kasama na sa budget na yan. Sige. Yeah. Okay. So thank you. Continue na lang yung pintura na maayos. Okay, thank you. Ilan po ang traffic enforcers ng MMDA hanggang sa ngayon ay job order pa rin? Bakit hindi sila na-regularize? As of June, 997. Okay, out of the 3,000 traffic enforcers, 997 are still job orders. And out of this 997, ilan po sa kanila ay maraming taon na po naka-job order? Ang ilang average nila for 5 to 7 years.
Hindi ho ba nakakaawa yun? Tayo po mga taga-gobyerno ang nagsasabi doon sa mga private companies na wag na kayong mag-contractual dyan, dapat regular na yung ah, mga tauhan ninyo at para mayroong benefits, etc. And yet, tayo mga nasa gobyerno, hindi sinusunod yung patakaran. Yes. Wala daw silang plantilla positions that have been opened up for them para maging permanent yung So ano pong plano po natin dyan? Kawawa naman sila. So every year, sila po ay magmamakaawa o kinakabahan na baka hindi na po sila ma-renew yung kanilang kontrata. Kasi every year po yan, di ba? So wala silang assurance na sigurado sa susunod na taon na meron pa rin silang trabaho. every year. Kawawa naman po sila. Oo. Ilan ba yung total? Okay, there are 8,000 workers in the MMDA. This is a mix of plantilla as well as job orders. So the only progress they've made, still a progress, is about hindi lang sa traffic enforcers, but every year at least 200 of the employees are regularized every year. Ginagawang casual. Same way naman. Sir. Oo. FFA. Oo. Pero yung benefits ko lang. Yan po siguro ang dahilan kung bakit marami sa kanila nangungutom kasi nga job order at hindi kasiguraduhan yung kanilang trabaho na sila ay tatagal pa sa kanilang pwesto. Magkano pong sweldo ng isang traffic enforcer, ng isang street sweeper? Tagal. Hindi, sa Isang buwan? sa training. Okay, so yung regular traffic enforcers. Hindi po, magkano? yung sa yung regular at saka job order po. At saka job order. So, sige. Mababa po ay 780. Okay. 780 pesos a day. 780 pesos a day ang pinakamababa. Tapos, Regular po yan? regular. Kahit yan po. Kahit job order. Job order. May benefits po yan? Yung job order wala. So, ibig sabihin wala silang 13th month pay, di ba? Wala silang medical. So hindi ko ba nakakaawa yan? From time to time daw, may overtime. Yes, na talagang nakakaawa kasi alam natin there are many unfilled positions in government. Unfortunately, there's some government agencies without the proper budget maybe to open up more positions. So that could be considered, Mr. President. So, Mr. President, Madam Chair, 787 at a little more than minimum yan, pero sabi niyo walang benefits. So pag nagkasakit ang mga ito, saan sila pupunta? Well, PhilHealth, I mean, di ba? At pipila po sa mga government hospitals. Mga ganon. Di ba dapat panahon na para sila po ay magkaroon ng mga benepisyo like 13-month pay at medical benefits? Well, if they're regularized, of course, Mr. Paano po President. yung mga 5 years na po, sabi niyo? So 5 taon na po silang tatrabaho, nagpabanat ng buto sa MMDA, naulanan, nainitan, kakasakit. And yet, wala silang proper benefits at of course, tulad ng 13-month pay. Sa health ko naman. Sa isang hospital, tapos meron po term insurance. Sa treatment. Covered din sila kahit yun. So may tie-up daw ang MMDA, guess their own initiative, kumuha sila dun sa Prudential, Pru-Life, ng insurance. May konting coverage siguro to, until how much? Hanggang 100,000 coverage, plus free na binibigay ng, tapos may tie-up din sa mga hospital. Oo, tapos aside from, of course, the regular PhilHealth benefits for Pwede ba ako For all of makapunta us. Mr. President, Madam Chair, para mapatunayan bilang patunay na totoo po yung mga pinagsasabi po? ano po? Pwede ba ako magpakuha ng patunay, ebidensya na yung sinasabi ngayon O sige, ay totoo? hingi po tayo ng kontrata ng Prudential Life, ibigay yung specify yung benefits at saka yung beneficiary nyo, yung example ng We're talking about job orders po dito, hindi regular. job orders. Oo. So, okay. Lastly, yung po sa 13-month pay,
So imagine, 5 years na sila nagtatrabaho dyan sa MMDA, hindi sila nakakatikim ng 13-month pay. Pareho lang naman trabaho nila, whether regular at saka job order, pareho lang trabaho nila. And yet, hindi sila naka-enjoy ng 13-month pay na nasa batas naman natin yon. Mr. President, Madam Chair. Yung ating chairman nagbibigay dun sa mga may job orders na at least 10,000 pesos each across the board. Hindi lang JO, ha? Lahat? Yung mga JO, across the board, lahat sila. Chairman, so ibig sabihin galing sa bulsa ni Chairman. MMDA. Pero si chairman na gumawa ng paraan na makakuha sila ng pondo dun sa kanilang siguro operations yun ng savings na Savings pa, internal savings na authorized by COA, di ba? Kasi pag sinabi pong 13-month pay, yun po'y katumbas ng isang buwang sweldo nila. Oo. Yung 10,000 pesos, wala pa pong isang buwan yan ng Walang- 700 something pesos times 20 Oo. days, 22 days ata sa isang working days. Yun nga po Working kasi nga days in a month. there's not enough budget allocation for them to open up permanent positions. That's why ganun na nangyayari. But in the meantime, yun lang nga yung nabibigay ngayon ng MMDA. Siguro po pag-aralan po ng MMDA kung paano po ito mga nasa job orders na maging regular na po na para sila po ay makatanggap naman ng proper benefits. Kasama na rin po dyan yung 13-month pay. Yes. Napakahalaga po yung 13-month pay. Pwede kaming bigyan ng computation. Kung bibigyan ng 13th month pay lahat ng mga yon, malay natin, di ba? Ha? Ay, hindi pala i-allow ng COA. Pero yung 10,000 inallow. parang graduate. Silang Meron silang term, parang gratuity. Oo. Meron silang gratuity, no? Fund. So, the real solution is really to regularize them. So, So bakit po natin hindi regularize na lang sila? may mga budgetary requirements, kailangan ipa-approve pa sa DBM. DBM, ano bang masasabi ninyo dito? USEC? sa kami 2014 2014? Matagal na yan. ay kami ng 2014 pero hindi po na ngayon po may ginagawa kami bago sa aking klase. Yung kailangan magkakalas pa 2014? 17,000. Okay. I guess, Mr. President, it's come to our attention that the last time they made the request was in 2014. Pero ngayon, meron ng bagong staffing pattern na dinidesign na nila para isubmit sa DBM. Hopefully by next year, they will be able to absorb more in their plantilla position. Yun naman pala, 10 years ago yung last. So ibig sabihin after 10 years, saka pa lamang may Hindi. para nitong 10 years ago pa lang, 10 years ago na reject na yung kanilang they never tried again until now. So bakit na po sila nag-try? Dapat try and try until you succeed. Oh, yun na nga. So, yun ang gagawin. Yung history lang. Okay. Kasi naging teacher for time. Nang Finance and admin. Kailan? 17. So Mr. President, Madam Chair, so I'll take your word for it na by next year, sabi nyo nga, meron na kayong system in place na mag-i-apply sa DBM at undergo the process hanggang sa marami dito sa mga job order ang maging regular na. So maasahan po natin by next year, marami na sa kanila. Ilan po kaya sa tingin ninyo ang maging regular na out of this, ilan ba to 900 something? Well, job order? Mr. President, definitely, as many as possible they'll try to absorb. Definitely more than the 200 on average that they give a casual status for. Siyempre, Mr. President, nandito pa kayo next year. Kayo na mismo mag-assess sa kanila pagbalik nila. But it's definitely good that this is an advocacy also, Senator Tulfo, na napansin nga niya, ganito karami yung hindi na regularize dito, 900 plus. Kailangan and 2014 pa yung last request, baka mapagbigyan na tayo by next year. Okay, sige.
Let's work on it, Mr. President, Madam Chair. Last na lamang po. Yung mga pagbabaha, lalo dyan sa EDSA, isa sa mga cause niyan ay yung pagtatapon ng basura ng mga tao kung saan-saan. Ano pong programa meron ng MMDA para ma-address ito, Mr. President, Madam Chair? It's like yung sa white kami. But last hours pa rin na ilalagay po tayo ng pension fund sa loob. Pero, Ng sa pagkawin. Para doon tapos pag tapos pagkatahin. Isa-isa. Sa cheaper sa isang ano. Okay. Well, pag regular naman daw nilang tinatanggalan ng basura yung mga drains at lahat. Pero syempre, di ba, tuloy-tuloy naman yung mga tao na nagtatambak ng basura. Pero ang isang example na, titignan ko, malapit sa akin yan. Doon sa White Plains, Katipunan, kung saan nagkakaroon ng baha, meron na silang agreement with Camp Aguinaldo na magkakaroon ng water impounding facility doon sa loob. So ano yan, maglalagay ng tubo na pupunta doon? Underground. Pump? Cistern. Ako, yan muna po patubig para unti-unti i-release. Tapos pag hindi naman kailangan i-release, yun ang pagbibilis. So yun. Okay, so meron silang initiative ngayon dun sa Camp Aguinaldo, maglalagay ng water impounding facility galing yung tubig sa Katipunan. At kung mapupuno, dahan-dahan ng release, tapos magagamit naman na pangdilig o kung ano man ang kailangan nila doon sa kampo. Ngayon, kung ito ay maging matagumpay, I hope that you can do that in other places. Okay. Thank you, Mr. President, Madam Chair. Now, meron pong Hey, Browner. regulations sa MMDA para sa anti-littering law, MMDA Regulation number 96-009, na ipinagbabawal po yung pagtatapon ng mga basura, waste matters, etc. sa mga roads and Magkano? sidewalks, canals. Now, bukod po dun sa paglilinis, meron na hubang na-apprehend ang mga MMDA tungkol sa mga violators na ito? Marami daw nakakasuhan. Meron na ho ba? Yung mga hindi nagbabayad ng penalty na 200 pesos, meron bang may mga nakasuhan? May small claims court? Sa MTC po, din Quasi-judicial o ano? dinidemanda po. Okay. So may dinidemanda. Dinidemanda po? Kalimitan naman po. Okay. Na instead po na idemanda at mahabang proseso, ba't hindi na lang po natin gamitin sila para maging street sweeper bilang parusa o bilang sanctions para siyang maglinis Oo, may sa mga kalat na tinapon nila at tinapon ng mga katulad nila sa mga kalsada? Kasi minsan pag binabayaran na lang nila yung penalty, syempre mas gusto nila yon kaysa maglinis. So siguro po, strict implementation. O tsaka sa taasan yung anti-littering law. multa, ganun. Taasan ng multa at tingnan natin na yung mga walang pangbayad na multa, yung parusa na lang, sila na lang maglilinis ng mga kinalat nila at kinalat ng mga kabaro nila. Yes, Mr. President. Meron pong 1,032 employees na nagtatrabaho sa Flood Control Management Service ng MMDA. Saan po ito mga employees na ito? Kasi supposed to be, napakarami po ito, libo. Dapat nabawas-bawasan na po yung mga flooding at littering sa Metro Manila. Okay, there's 71 pumping stations all over Metro Manila. 24/7 ang paggana nito. So they're deployed in those 71 pumping stations. Around those. Mga nagdidiklag. So 24/7 shift yan. Shit po yun sa pumping station. 24/7, 3 shifts. itong 1,032 employees. Sa pumping stations lang. 24/7, mainly 3 shifts po. So yung mga nasa pumping stations lang, 3 shifts sila. Pero yung iba declogging, hindi naman 24/7 yan. So pwede po tayo makakuha ng data, listahan kung ilan itong mga empleyado exactly na ito na binabayaran ng
Flood Central Management Service. Ilan sila? At saan sila nakadetalye? Opo. Ano yung mga ginagawa nila specifically? So ngayon, Saan po yung location? pagdating sa permanent positions, 185, casual, 487, job order, 59, ay, plus 400, so 59 plus 448. Kasi yung, tapos meron din, sweepers, 31. So total, 1,219 na. Okay. Ito yung sa flood control. Sa flood control lang ito. Yung nabasa kong job order na 59, World Bank ang nagsasweldo doon. Yung isa namang job order na 445, MMDA ang nagpapasweldo. Bakit po World Bank? May project ang World Bank at yung MMDA. Magkano po yung Magkano? pondo ng sa World Bank bilang pasweldo sa mga ito? Buo kasi yung project. Buo yung project. 2.4. 2.4 billion for how long? Ano po ito? Grant? Loans, soft loan. A loan. Magkano po interest at paano pong bayad dito? Payment scheme? DOF ang nag-agree with this. Ang binibigay nila technical advice or equipment. So it's a combination of technical advice, equipment, technology. Paano po natin masiguro na wala pong ghost employees dyan sa MMDA? Lahat po before i-hire sa World Bank. Yung 59 po, at least yun dun sa World Bank, talagang napakahigpit. Tinitignan talaga nila subject to their approval at saka inspection ng talagang mga actual employees. Meron pong physical inspection na ginagawa po? Meron World kasi, Bank? may parang O dokumento lang po supervisor ng World isasubmit Bank. tapos pipirma-pirma lang kung sino-sino dyan sa MMDA? May at output. pinapasa. Alam naman natin, no? Tapos meron supervisor din ng World Bank na nagmo-monitor. So pakiano na lang po, pakisubmit na lang po ng mga listahan, especially na nakatanggap ng pera loan from World Bank na masiguro natin na walang ghost employees doon. Okay. Thank you, Mr. President. Thank you, Madam Chair. Thank you to our colleague Senator Tulfo for pointing out a lot of important matters that we need to help the MMDA with and rectify. Yes, Mr. President, next to interpolate